DS525X pala. Pwede naman akong mag-Ironman, super flat-footed. Ito ka talaga nagwapuan mga kato. Let's go here at Voj. Nakita nyo naman sa thumbnail, I will be trying out this new adventure bike ng Voj. Ito yung kanilang 525 na DS na adventure bike. Yan, bagong-bago lang yan. Nakita ko sa EICMA to. And then this will be the beginning of the new test, this Tuesday edition na ano. Balik natin tong test this Tuesday, na kung saan testing ako ng mga motor and sasabihin ko sa inyo kung worth it ba siyang bilhin or gamitin nyo, or para kanino ba tong motor na to, sa beginner ba o sa mga bihasa na magmotor. Let's go. Ito yun, DS525 tama? DS525. Yan. So dalawang color variant yan. Merong blue na gold rims. Gold rims. Tapos yung ipapahiram sa atin ng Voj is the other color variant, silver. Ito. Napapansin nyo, may aux light na to. Hindi to ano hindi kasama yan. Bale, ang kasama na ito pag binili nyo, itong crash guard na door, slider, yan. Side panel. Ito yung unang batch, kasi yung unang batch wala. Pero kung bibili na kayo ngayon, yung second batch nila, ito na, may kasama ng yan, naka-ready na siya for side pannier. Adjustable preload na yun, yung suspension niya. So wala, adjust siya. Yung tigas saka yung isa harapan lang, pero yung likod meron. Ayun, meron pala sa likod. Ayun. O, diba? Saka pa. Magkano ang presyo na ito, Sir Arthur? 380, sir. 380,000. Ano ka pa? 380, tapos baba presyo pero busog na busog. tapos may kape pa rito sa Voj. Oh. Anli. Hazelnut. Busog na yung motor, busog ka pa pag bumili ka. Balita ko marami nang nag-pre-order na ito eh. Ang dami na nakapil. Buti nakasingit tayo for a test ride, and I'll let you know kung worth it ba siya na bilhin nyo. Let's go. Yan naman yung headlight dyan. May projector. Ano pa siya? Mini Meron siyang mini driving. Pero ito, hindi na namamatay ito. Pwede siya. Ito sir. Bilog dyan. Ito nga pala. Okay. Patay. Ito na mga katoto, ang aking first. Kasya ka ba? Ito na ang aking unang sampa. Nasampa ako na kanina, pero ilang meters lang naman. Kumuha kami ng boots dito sa Triumph JT. Alright. Hindi ito yung first impression ride, since maglo-long ride kasi kami. Doon ko talaga itetesto. Pero for now, ayan, as you can see, 5'11 ako, and I'm so super flat-footed sa motor na to. Magaan siya in some sense. Parang top heavy yata to. Parang yung sa Africa Twin. Okay, tulog niya for a 500cc. Ang unang napansin ko lang talaga dito nung unang pagsampa is how narrow yung manibela niya. For an adventure bike, di siya kasing lapad ng mga ibang adventure bike na nasubukan ko na, and those adventure bike that I own. Tapos ang una ko ring napansin dito is yung panel niya, pag natapat sa araw, is hindi nagbabago yung kulay niya. Kasi usually pag ganyan, pag natamaan ng araw, magiging white. Pero ito, nag-stay siya ng black. So it's a little bit challenging na makita yung mga naka-display. Tapos ang isang gusto ko dito mga katoto, meron siyang tire pressure gauge. Ayan o, malalaman nyo kung anong pressure nung gulong nyo. Kaya nga tinawag na tire pressure gauge eh. Ano ba naman yan? Like I said in my previous vlogs, yun yung hindi ko masyadong nachi-check, or hindi ko nachi-check totally sa tuwing sasampa ng motor para mag-ride, yung pressure ng gulong. Cruising kami dito sa EDSA mga katoto. Dito sa EDSA, dito ko paborito subukan kung gaano ba talaga aganda ang suspension ng isang motor. So far, kung mapapansin nyo sa boses ko, hindi siya nanginginig na mga ganon. Okay naman yung mga preload nito, suspension nito. So, okay siya. Well, hindi naman talaga masusukat ang isang adventure bike kapag dito lang sa city susubukan. So, ano ba yung mga features nito? Yung mga typical na pwede mong i-on off yung ABS nya, yung traction control niya. Tinatanong ako kanina sa Voj kung gusto ko raw bang matutunan yung kung paano palitan yung mga settings na ganon. Ako kasi pagdating sa motor, lagi lang naka-on yung mga ganon. Yun, yung traction, yung ABS niya. Never kong tino-turn off yun. Alam ko, meron mga riders dyan na
sinasabi, ayoko ng mga may mga ABS na ganyan, ma-aksidente ako, ganyan. Di opinion nyo yun. In my opinion, gusto ko laging on. So balik tayo sa suspension. Yan, nakikita nyo naman, diba? Okay naman yung boses ko, hindi ako nangiinig. Okay siya so far. Guess itong first impression ride ko is dito sa city. Pero like I said, if an adventure bike ang i-review mo, kailangan ilayo mo. Kasi doon mo masusukat yung yung comfort level ng motor, gaano kapagod pagdating sa destination mo, kung fresh ka pa ba, kung kaya pa ng 12 oras. Pero fun fact, ito yung gagamitin nila, yung team ng Bodge para sa darating na Boss Ironman dito sa Luzon. Consider pala akong isali sa team nila, pero naalala nila, sinabi ko na yung Ironman last year is my last Ironman. Pero sabi ko naman, pwede naman akong mag-Ironman next year under Bodge. So titingnan natin yan, titingnan natin next year. Sa unang haplos pa lang sa motor na to, feeling ko lang hindi ko naman sinasabing expert ako sa mga adventure bike. Pero syempre may credibility rin naman ako kasi madami na akong na-try na adventure bike. Sa unang haplos ko pa lang sa motor na to, pakiramdam ko kayang makasurvive dito sa Boss Ironman dun sa 1,200 kilometers na ride na yun. Kaya naman nito. Kung alam nyo ang history ko, ang unang Ironman na sinalihan ko, 500cc na adventure bike ang gamit ko nun. That was what, 4 years ago. Nung mga technology na mga motor nung araw na yun or nung that time is okay naman siya kumpara sa mga technology ng motor na meron ngayon. Halimbawa, ito is malayo. So, kaya naman nito. Ang smooth ng clutch niya. I like the clutch. Di siya ganun kadamba. Yung cambio niya is very smooth din. So far. Gagawa pa ako na isang vlog dito. Yung long ride. Doon ko talaga masasabi yung talagang first impression ride ko sa adventure bike na to. Okay naman yun. Yung power niya, yung torque niya, pretty decent. Ang na-off lang talaga ako dito yung panel gauge niya. Pag natatapat sa araw, hindi naman totally nawawala. Very challenging lang makita yung mga clusters niya. Pag wala sa araw, yan, okay naman. Pero pag tumapat sa araw, doon na. Overall, first impression, solid naman tong motor na to. Pero hindi ko pa masasabi sa video na to kung karapat dapat nyo bang bilhin tong motor na to. If isa ka beginner rider, medyo may katangkaran kasi sila stug 5'6" siya, medyo challenging sa kanya yung height na ito. Like I said, if beginner rider ka tapos ang height mo ang sweet spot na ito mga 5'10", 5'9", okay na okay ito. Pero if isa kang seasonal rider na, bihasa ka nang sa pagmumotor, hindi ko pa masasabi ngayon Like I said, kailangan long ride ko to. Doon ko masasabi sa mga matagal na nagmumotor kung okay sa inyo to, if that makes any sense. Yun yung damba nyo. Hindi ko napansin kung ano yung stock tires nito, pero yung mga brake calipers nito is nakanisin na. So dun pa lang makikita mo na maganda yung niya, stopping power niya. Ito pa mga katoto, I'm learning as I go sa video na to. Obviously first time kong gamitin to, so malalaman ko kung ano yung mga sasabihin sa inyo whilst on the ride. Ang isa kong naninibago ako is yung tapakan niya. Rubber kasi. Nasanay kasi ako pag adventure bike, bakal yung tapakan niya. Kapag kasi pag rubber na ganito, pag nakatapak ganyan, gumagalaw yung paa mo. Hindi ako ganun kakomportable when it comes to stability ng paa ko. Pero siguro masasanay rin over time. Naninibago lang. Pero magaan siya, di ba babe? Magaan siya overall. Mukha siyang bulky pero magaan siya. Pasensya nyo na yung mga OG boots niya mga nandyan mga toto. Galing talaga, hindi ko napansin to babe, na carbon fiber pala tong yung tambutso. Galing galing. Like I said, Nissin caliper front and back. Ito nilagay lang na ito, nag-install sila sa Bodge. Sa kanila galing tong product na to. Like I said kanina, ito comes stock with the bike. Itong slider, itong crash bar. Ang isang pang rito, itong windshield, na kailangan naka-completely stop ka, naka-completely off the bike ka para ma-adjust. Kailangan talaga hilahin mo Kung itataas mo, kailangan itulak mo. Tingin ko naman to, sturdy naman to pag tumakbo na. Dito ka talaga nagwapuan mga katoto. Yung mukha niya talaga, ba't naka-off yun? Diba? Ang pogi din Nai-add lang talaga rito is itong aux light. Tingnan natin yung signal light. Aba, okay din yung signal light niya. Very fashionista rin tail light niya. Naka met seller pala to. Ito lang talaga. Sinabi ko kanina, itong tapakan. Kung bibili ka nito, ito una mong palitan. Kaya sinasabi ko kanina,
So pag bumangking ka, hindi ka ganun ka stable dito kasi hindi naka-planted yung paa mo rito completely. Ayun, gagalaw siya. This is the Vogue DS525. It's a 19 liter tank. Hindi, 18 pala to, 18 liter kasi yung anti-coracha pala ni Lastog, yun yung 19 liter. So mas malaki pa rin ang tanke nun, diba? So far yun pa lang. Yun lang mga toto. And I'll see you guys. Paano pala na ito? DS525X. DS525X pala. Again mga toto, that's it. And that's my first impression ride on this City Ride version, City Ride edition, how do you wanna call it, on this motorcycle. I'll see you guys on the next one. Babush. O, subukan mo na.